Ngayong umaga nga masaya ako kasi nakatanggap ako ng chat galing dun sa matagal ko ng kausap. February ko pa nga siya nakausap tungkol nga yun sa pwesto na gusto nga naming upahan. So yun nga halos umabot din talaga siya ng 3 buwan. Nagkaroon kasi siya ng problema dun sa dati ngang umuupa kaya sinarado talaga siya ng 3 so yun nga, buwan. Ayoko na rin sabihin kung ano yung mga problema na yun kasi hindi rin naman maganda kung sa akin manggagaling yun. Kasi between nga yun sa may-ari ng paupahan pati na rin nga dun sa dating umuupa. Sabi nga niya sa akin na binuksan na nga nila yung lugar at pwede ko nang puntahan para masilip at i-check. Dati nga meron naman akong ibang mga nakitang pwesto lalo na nga sa Alabang. Dahil pinakasentro nga yung Alabang, as usual mahal ang upa doon kaya hindi na rin ako talaga sumubok doon. Dalawa nga kami ni Geraldine ang pupunta doon. Nagsundo nga muna siya sa school kay Tantan. Mag-alas 11 nga umalis na nga kami ni Geraldine. Nag-e-bike nga kami. Dito lang naman din to sa may labas ng Bilibid. Tsaka nagustuhan ko na rin nga yung lugar kasi nga konting baba na nga lang nga nasa bayan na. At saka yung tapat nga ng uupahan nga namin, ito yung pinupwestuhan nga namin ng pares. Dito nga namin nilalagay yung cart nga namin. So yun nga mga 15 minutes nga lang nga nakarating na kami dito. So yun talagang malapit lang din talaga sa bahay. Pagdating nga namin, nililinisan nga nila kasi nga sobrang dumi nga daw. Nakausap ko na nga yung natingin nga dito. Ang sabi nga niya sa akin, ang dami pang i-renovate kasi yung tiles puro basag na din yung kisame nga. May problema nga yung wiring. So yun nga, nung nakausap ko nga yung nangangasiwa nga dito. Binigyan nga niya ako ng 3 araw para balitaan nga niya ako kung ipapaupa nga niya sa amin. Kapag nakuha na nga namin tong pwesto na to, dito na nga namin ititinda yung pares nga namin, pati nga yung biryani. At magdadagdag din nga kami ng mga ibang menu. So yun nga, kinahaponan dito sa bahay, nagluto na nga si Carlos ng ititinda niyang pares din. Kami naman ni Geraldine bandang alas 6 naman lumabas kami para bumili nga ng ulam. Lutong ulam na nga lang nga yung bibilin nga namin ngayon. Nag-strolling nga muna kami dito sa may Katarungan bago nga kami nakarating dun sa may karinderya na bibilhan nga namin. Kapag lutong ulam nga yung binibili nga ni Geraldine, dito nga siya madalas bumili. Sumunod nga ako sa kanya para nga makita ko pa yung iba pa nga nilang tindang ulam. Akala ko nga konti nga lang nga yung tinitinda nga nila pero nagulat nga ako kasi ang dami nga at iba't ibang klase nga ng putahe ng ulam. Lechon kawali nga yung binili nga ni Geraldine, then nakakita nga ako ng bopis. Sabi ko nga kay Geraldine kung magkano nga yung order, sabi nga niya 60 pesos daw. Dalawa na nga yung binili nga namin. So yun nga yung nabili nga naming ulam, 120 pesos na pero ang kaunti nga lang. Kaya mas maganda pa rin talaga magluto nga ng ulam kaysa nga bumili na nga ng luto. Bago nga kami umuwi nga ni Geraldine, naalala nga niya na may masarap na tinitindang ice candy dito sa may groceryhan. 10 pesos nga yung isa kaya sabi ko nga sa kanya bumili na nga siya ng dalawa. Yung kay Tantan at kay Talia nga iba rin nga yung binili niya. Yung tinikman ko nga yung ice candy, sobrang sarap naman talaga niya. Lasa siyang Nestle cream. Yung lasa nga niya yun talagang mapapaulit ka. Kaya naiintindihan ko nga sa Geraldine kung bakit nga niya hinahanap-hanap nga rin to. Kasi masarap naman talaga. Pagka uwi nga namin, tinaste test ko nga yung binili nga naming ulam habang nagluluto nga ng kanin si Geraldine. Hindi na ba? Wala. Wala na. May sunog lang. Parang may time na sunog. Mas masarap pa rin yung bopi sa housing. Di ganitong bopis ang in-expect ko. Oo. Anong kala mo makalitan? Hindi. Hindi ako nasarapan sa bopis. Ito, masarap pa. Mas masarap pa yung bopis na ginagawa ni Jen. Oo nga, mahilig kong gumawa sa Jen ng bopis. Hindi pa ako nakaka... Yun yung gusto ko mga nilutuin. Mura lang yung ganyang laman loob eh. Bili ka kaya nito sa ano? Tapos ako, no? Sabi niya, no? Sarap yan eh. Ito naman lechon paksiw. Hindi ako talaga. Sabihin ko kay Kari. May siling. Nalalagyan ba ng siling rin yan? Ewan ko nga, meron pang ano. So, sa na tayo lechon paksiw dito. Sarap naman, diba? Ito, lasang lechon paksiw naman talaga. Pero yung bopis, hindi siya lasang bopis. Iba yung lasa niya. Hindi ganitong bopis ang ini-expect ko eh. Alam mo, maalat nga eh, no? Kulang siya ng suka. So yun guys, yung bopis iba yung lasa. Kaya, yun, iba lang ini-expect ko. Expectation versus reality. Charot. So yun. Minsan meron akong masarap na natikman na ulam dun sa binibila ni Geraldine. Kasi minsan, pagka tinatamad magluto si Geraldine, doon siya bumibili ng ulam. Meron akong isang ulam na nagustuhan eh. So yun. Babush!